NCAA 100 muna tayo mga idol. Dito sa first quarter makikita natin ang depensa ng binild sa star player ng Mapua na si Clint Escamis. Si Justin Sanchez na kagad ang tao niya rito mga idol. Sa mga hindi po nakakaalam, 6'5 na parang wing player po itong si Sanchez. Kaya niya talaga sumabay dito kay Escamis kahit na dihamak na mas maliit talaga to sa kanya. Kaya nga tiwala si Coach Charles dyan kay Sanchez at siya na kagad ang primary defender nito. Gawa na rin nung si Escamis nga ang main man ng Mapua, ganito na lang din ang depensa na binibigay nila sa kanya nung pagdaan niya sa pick. Paano siya makakascore niyan kung ganyan, hindi ba? Kaya sa video na ito ay titignan natin kung ano yung ginawa niya. This time around, ibang player naman po ang tumatapat sa kanya, itong si Kahukom naman. Dahil din probably sa ganitong klaseng depensa ng binild, kaya sa second half tila naubos si Escamis at ang aga niya nag-cramps. Pressure kung pressure din kasi para mas nakakagasta siya ng energy. At simple lang din ang adjustment nila sa pagkakataon na ito. Nag 1-4 flat sila na play. Meaning ay isolation to ni Escamis sa ibabaw kontra sa tao niya, tapos yung apat na hindi po hawak yung bola ay closer sa baseline para malaki ang space ni Escamis kung sa kanan man siya pupunta o sa kaliwa. Mas okay na yung ganyan kesa yung kaninang nadodouble siya pag dumadaan sa screen. Kumpiyansa rin talaga si Escamis, nag-ala Rip Hamilton dito. Again, makikita natin siya na inulit lang din yung play. Apat yung nandito sa baseline tapos mag-isa si Escamis. Ayos din po yung coach na pinapakook din si Escamis at hinahayaan siyang mag-ISO kahit na hindi po ito yung pinaka-efficient na way din ng pag-score. What I mean is malamang mas mapapagod yan at maraming dribble ang gagawin niya. Pero kung hindi naman sira, bakit mo ayusin, di ba? Gumagana naman Sumubok mag-stunt itong si Sanchez para hindi siya makapasok kaya makikita nyo rin yung potential nung play na kung lalapit pa nga si Sanchez dyan lalo, malilibre naman si Cuenco na siyang naging isa sa mga hero din ng game na ito para sa Cardinals at nagtala ng team high na 19 points this game. Pero ayan, inulit lang din ni Clint yung ginawa niya. Similar nga yan dito sa ginagawang dating play ni Kyrie nung nasa Cavs pa siya. Apat na players ang malapit sa baseline sabay let him cook lang din si Kyrie sa ibabaw. Same move din to kay Escamis na stopping on a dime. Ang iba pang adjustment nga ni Escamis para hindi mabigat ang depensa sa kanya ay ito. Tamang basa lang siya sa depensa din. Kahit may screen din dyan kay Jubilia na may magandang game to rin po, hindi niya to ginamit. Kasi dyan lang din bibigat yung depensa sa kanya. Premeditated na rin kasi naaangat si Sanko dyan, nakaabang na sa kanan. So may hirapan lang si Escamis kung pipilitin pa niya. Nabigla rin talaga si Sanchez dito at nakapag-drive kagad itong si Clint. Batiin na rin natin yung degree of difficulty nito kasi may helper mula sa kaliwa tapos si Liwag ay nag-aabang pa dyan. Hindi ko rin alam kung bakit hindi nag-contest itong si Liwag dyan kasi mukha namang pwede. Pero yun nga, lusot si Escamis. Dito rin kita natin yan na hindi po pipilitin ni Escamis na i-split itong defender sa gitna nila. Iwas na lang din siya para less hassle, di ba? Ang kagandahan din dito ready rin ang mga kakampi nila kapag kunwari nahirapan siya. Kasi may off-ball screen na itong si Igliani kay Mangubat kahit na hindi pa talaga tinitira o pinapasa ni Escamis yung bola dyan. Good defense actually ito kay Inot, kaya napa-emergency pass din siya. Ganda rin po ng sniping na Mangubat this game, lalo na nung second half. So good observation lang din mula kay Escamis. Hirap din kasi mag-assume tulad dito sa ginagawa ni Liwag. Umangat na siya kasi iniisip niya nakakanan si Escamis sa opposite side naman dumaan. So basag na naman ang depensa. And hindi lang po puro Escamis talaga dito sa game 2, sobrang ganda rin po ng ginawa ng iba. Nag-hard show nga rin po itong binild sa kanya which prompted him na i-pick up na ang kanyang dribble. Ang kagandahan lang din ay maganda ang secondary playmaking na Mapua. Naulit lang naman tong ginawa nila sa Mangubat lang ngayon ang pick and roll ball handler at kung okay ang coverage ng binild kay Escamis kanina, dito sa dalawang to ngayon ay hindi masyado. Tila sumuko na nga lang sa play itong si Ancheta sa pag-switch dito kay Jubilia. Although hindi naman siya sumuko talaga, tinuruan niya yung kampi niya na lumipat dyan. Pero mukhang biglaan lang kasi yan kaya hindi talaga sila handa na mag-rotate. Sa second half mga idol ay hindi na nga rin po bumuhat gaano si Escamis dahil nagka-cramps na nga raw siya. Pero doon na rin po umalagwa ang lamang na Mapua thanks sa production ni Cuenco at yung iba pa. Grabe yung sniping nila from beyond the arc. Kahit nung late fourth quarter na, limitado na nga lang din ang floor time niya at na-handle naman din yun ng mga kampi niya ng maayos. Goes to show lang din itong depth na mayroon itong Cardinals. 33 years in the making to para sa Mapua. Congrats at kayo po ang kampiyon ng NCAA Philippines Season 100 Men's Basketball. Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.